ang epekto ng 6.9 magnitude na ganito. Pumunta po tayo ng Small Task Force sa Sakyan. Ang kanilang fire operation sa Lagaman. Ang nais ng mga pakit ang mga ulit para makapagsimulang ulit. Nasa state of public emergency na po ang buong Pilipinas dahil sa coronavirus disease 2019. Not just once, but twice, ang pandurukot ng cellphone sa motorcycle shop na ito sa Giginto, Bulacan. Ang una, ginawa ng lalaking ito na nakakap at backpack astang customer na nag-iikot-ikot hanggang masipat ang cellphone katabi ng computer. Tinakpan niya ito ng puting tela at naglibot. Pag alis ng store employee, dali-daling kinuha ang cellphone. Ilang oras na nakalipas, may lalaki ring dumating. Nag-ikot-ikot din, pero maya-maya'y inikutan ang cellphone na nasa ibabaw ng estante. Kinuha at tinaob muna ang cellphone at nang binalikan, agad sinungkit at umalis. Nagsampa na ng reklamo ang mga biktima. Magandang hapon. Magandang hapon, ito ang News TV Kirk Response Team. Sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan. Magpapaskong walang tirahan mga kapuso ang humigit kumulang 200 pamilya dito po sa Paco, Maynila matapos silang masunugan kaninang umaga. Ang masaklap, isang ginang ang nasawi. Natrap po siya sa bahay na sinasabing pinagmuna ng apoy. Narito ang report ni Jonathan Andal. Ginising ng naglalagablab na apoy ang mga taga Paco, Manila kanina. Sobrang kapal at itim ng usok ang lumalabas mula sa mga nasusunog na bahay. Mabilis yung pagkalat ng apoy dito. Kanina nandoon lang yung apoy, pero ilang minuto lang palapit na rito sa pwesto namin. Malakas kasi yung ihip na hangin tsaka yung mga bumbero nahihirapan dahil wala silang madaanan, makikitid yung mga daan dito. Kaya eto sila ngayon, nasa bubong na. Isang lalaking may kapansanan ang naitakbo agad palabas at nailigtas. Ang mga residente sa kalsada muna nagsilikas, bit-bit ang mga naisalba. Tulog po ako madaling araw. Tapos yan naririnig ko maingay kasi nag-iingay yung mga tao. Kaya akala ko may nag-aaway lang pero pala sunog na pala. Isang ginang ang biglang hinimatay habang nasa bangketa. Pero ang isa pang ginang, bangkay na nang ilabas mula sa nasunog nitong bahay. Siya si Loida de Tayman, 54 anyos na mag-isa lang noon sa bahay. Nung nasunog raw, tinatawag siya sa taas, pinatatalon, ayaw raw tumalon, natatakot. Sino nagtumatawag? Yung mga pinsan niya, pati kapitbahay namin. Ayon po sa kwento ng kanyang asawa, nagluluto po siya. Doon din po sa bahay niya mismo nagsimula ang sunog. Cause of fire, allegedly, open flame, gas stove. Sabi pa ng bombero, may narinig ang mga residente na sumabog noong kasagsagan ng sunog na posible raw tangke ng LPG. Nasa 50 bahay ang natupok. 100 pamilya ang apektado. Nasa kalahating milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala ng sunog. 3 beses na kami nasunugan, sir. 2008, 2010, at saka ngayon magpapasko, sir. Wala, tapos pandemic. Lahat kami walang trabaho, sir. Humihingi po kami ng tulong sa gobyerno. Gusto namin magawa ang bahay. Bahay po number 1. Kahit ho damit lang po, saka po konting pagkain, sir. Sa gitna naman ng trahedya, isang karinderya ang hindi nagtinda at ipinamahagi na lang ang mga lutong ulam nila sa mga nasunugan. Ang inaano lang mo namin is talagang kawang gawa na lang talaga. Makatulong sa kanila, maibsan lang yung gutom nila dahil lahat yan walang makakain. Jonathan Andala, GMA News. Dalawang barangay ang nakakasakop sa mga bahay na nasunog dito po sa Paco, Maynila. Iyan ang mga barangay 823 at barangay 824. At kabilang din sa mga nasunugan, ang mismong kapitan at 5 barangay kagawad ng 823. As of 2:30 ngayong hapon, umakyat na po sa 263 families o 865 individuals ang apektado ng sunog. Tumutuloy po muna sila sa 2 evacuation center. Isa po dito sa Manuel Rojas High School at sa covered court ng barangay 828. Halos 5 oras ang itinagal ng sunog bago po ito naapula. Aabot sa kalahating milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog na iniimbestigahan pa rin ng Bureau of Fire Protection. Mga kapuso, kaugnay po ng balitang yan, kumuha pa tayo ng karagdagang impormasyon at update. Makapiling natin live si Ginoong John Carlo Domingo ng Manila
Department of Social Welfare Office. Sir Giancarlo, magandang hapon. Welcome sa QRT, sir. Magandang hapon po. Una-una, sir, latest sa inyong bilang, umaabot na po sa ilan yung pamilya at mga individual na narito ngayon sa Manuel Rojas High School na nagsisilbing isa po sa mga evacuation center, sir. As of now, 865 individuals ang initial natin na interview. Sa Barangay 23 is 98 families po. Sa Barangay 24 ay 165 families. So continuous pa rin po yung pagdating ng mga tao, may mga nagpapalista pa rin po. So continuous pa rin po yung pag-register namin sa kanila. Yun nga ang napansin namin, Sir Giancarlo. Ano? Bakit to hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin yung pagdagsa ng mga kababayan nating for validation, sir? Meron pa rin po tayong mga tao na nasa area ngayon na nag-check pa sa kanilang mga kanya-kanyang mga bahay. So yun po, kaya po may mga hindi pa po nakakarating sa mga evacuation centers. Sir Giancarlo, dito lang ho sa ating remote site, kung nyo makikita, napakarami hong bata, wala hong mga face mask, wala mga face shield. Kanino ho kayo nakikipagtulungan o ano yung efforts ninyo, sir? Para ho kahit paano ma-maintain natin yung minimum health protocols at hindi po tayo pagmulan ng virus dito, sir. Ayun po, regarding po sa health protocols, continuous pa rin po yung pag-advise sa kanila through sa megaphone, sa mga families nila, sa mga magulang, tapos sa mga barangay officials po, na i-maintain na lahat sila as much as possible is mag-face mask. Okay, yun hong modular tent na nasa ating likuran. Unang tanong ilan po ang pinapahintulot ng Manila Health Department dyan ho sa modular tent na yan? Ilang tao po, sir? Ay ilang tao. Ay isang family po ang per tent. So, usually family of 5, pero family. Kayo ho ba'y magdaragdag pa, sir, ng modular tent na nakatayo na ho ngayon? Ang kinakailangan po, ginagawa po ng City Government of Manila naman lahat ng para matugunan, lahat ng paraan para matugunan yung pangangailangan ng mga tao. Okay. So far, sir, sa inyong monitoring dito ho sa Manuel Rojas High School, pati na ho dito sa isang evacuation center, meron na ho ba kayong namamonitor na nagpapakita ng sintomas ng COVID-19? As of now, wala pa po, sir. Okay, wala pa naman ho. Buti ho yun. Pero kayo ho ba'y magsasagawa pa rin ng tinatawag na rapid test at itong swab test dito po sa mga evacuation center, sir? Kung kailangan po is magre-request po kami para sa test nila, para sa health nila. Okay. Ano po ang binibigay ngayon na tulong ng local government unit, Sir Giancarlo, sa mga nasunugan? Nagpadala na po ng mga kailangan nilang mga immediate needs, basic, yung tubig, pagkain, mga damit. Ayun po. So, meron din po ibang mga nagdo-donate na mga concerned individuals, may mga ibang NGOs na meron na Farm Las Piñas, mga groups na nabalitaan nila, nagdala na din po sila, nag-donate. Meron ho bang kakulangan ngayon na pwede ho kayong pwede nyo ipanawagan para ho makarating ho dito yung tulong, sir? Ayan po. So, yun pa rin po yung kailangan nila, yung mga hygiene kits nila, mga yung medicines, basic clothes, waters, yung pa rin po, food. Yung isa ho sa concern nila, Sir Giancarlo, yung materialis ho para muling makapagpatayo ng bahay. Makakatulong ho ba ang local government unit dito, sir? Sa abot po ng inyong kalaman? Opo. So, makakatulong po kami and i-refer po sila sa program ng national government ng pabahay. Opo. So, i-endorse po sila doon, i-refer, tapos doon po sila So, mula sa hapunan, almusal, yung mga susunod na kakainin bukas makalawa, okay ho, may makakain sila, sir? Okay po, meron po kami very good. deliver from breakfast to dinner. Mga kapuso, si Ginoong Giancarlo Domingo ng Manila Department of Social Welfare Office. Sir Giancarlo, maraming salamat. Magandang hapon po. Samantala, disgrasya naman sa Sagay City, Negros Occidental. Isa ang patay at 5 ang sugatan sa salpukan ng bus at SUV. Batay sa paunang investigasyon, ng agaw umano ng linya ang SUV hanggang sumalpok sa kasalubong na bus. Wasak ang unahan ng 2 sasakyan. Sugatan ang driver ng SUV na si Charlotte Makasaling at isa pang sakay niya. Pero ang kanyang ina na nasa SUV rin, dead on arrival sa ospital.
3 pasahero ng bus ang nagka-minor injuries. Hawak naman ng mga pulis ang bus driver na wala pa ring pakayag. Matapos ang 9 na araw na toll holiday, pwede na ulit maningil ang NLEX sa mga toll gate sa Valenzuela. Pero ang kondisyon, itataas ang barrier sa mga toll gate sa lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Valenzuela, gagawin yan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Pwede raw ibaba ng NLEX ang toll barrier mula 10:01 ng gabi hanggang 4:59 ng madaling araw para sa kaligtasan ng mga motorista. Ibabalik din ang cash lanes sa ilang bahagi ng Valenzuela. Nangako rin daw ang NLEX na i-upgrade ang kanilang RFID system at pagtugon sa mga reklamo ng mga motorista. Nakatakda iyang kumpletuhin sa January 30, 2021. Target na kalauna ay maging 24 oras ang barrier up policy para maiwasan ang build-up sa mga toll gate. Pinapirma rin ang NLEX sa Affidavit of Undertaking para mangakong susundin ang mga kondisyon ng Mayor's Permit at iba pang kasunduan at batas. Anumang paglabag pwedeng mauwi sa suspensyon ng business permit. December 7 nang suspindihin ng Valenzuela ang business permit ng NLEX dahil sa mga berya sa RFID system. Ngayong mandatory na ang pagsusuot ng face shield sa labas. Muling nag-inspeksyon ng PNP-HPG sa mga terminal ng sasakyan. Nasusunod naman kaya ang mga health protocols. May live report si Marisol Abduraman. Marisol. Emil, kabilang nga sa mga inikot ng Highway Patrol Group ang istasyon sa TITX sa Pasay, sa Saynoma at sa Caloocan para tiyakin na may face mask o face shield ang mga at sumusunod ang mga tao sa lahat ng mga health protocol na dapat ay ipatupad. Mula sa mga pasahero, konduktor at maging ang mga driver ay kinausap ng HPG. Merong nakita nga kanina, Emil, sa isang terminal sa Pasay, ang isang jeep na nakasama doon sa na-inspection kanina na nasita ang driver, gayon din ang barker dahil talaga namang inila punong-puno ang jeep. Bukod pa roon, wala man lang nakitang barrier doon sa loob ng jeep. Kung meron man, ito ikangay for compliance lang o para masabi lang na meron pero hindi pa rin talaga protected ang bawat pasahero. Meron ding isa pang pinaparang taxi rin doon sa EDSA dahil nakita rin kanina na punong-puno at isa pa nga doon sa mga pasahero ay isang 74 years old na kung tutusin ay bawal pa nga itong lumabas. Bukod doon sa kanyang paglabag doon sa social distancing, napag-alaman din Emil na wala palang prangkisa or paso na ang prangkisa ng taxi nito. Kaya mahigpit na bilin ng LTFRB at ganyan din sa mga enforcer at sa mga lahat ng nagbabantay, lalong-lalo na Emil, itong mga driver na lumalabag ay seryosohin at dapat sundin dahil hindi lamang titikitan kundi may kaakibat talagang parusa ang sinuman na lalabag. Emil. Marisol, ilang katanungan lamang please. Ang sukat ng face shield, ano ba ang wastong panuntunan? Oo, Emil. Ang iba kasi doon, akala nila pag nagsuot na ng parang goggles, ay protective na yon. Pero malinaw na ang sinasabi na pag sinabing face shield ay buong mukha dapat ang natatakpan. Kahit may suot na face mask dapat, ideally mula sa noo hanggang sa baba ng baba. So yun ang sinasabing dapat, yun ang tamang panuntunan o yun dapat ang sukat ng face shield na isusuot para sigurado na protected ang buong mukha talaga ng tao, Emil. Marisol, isang katanungan na lamang. Yung ibang mga bus na bumabiyahe ng ibang ruta dito sa Calacang, Maynila, wala kami masyado napapansin halos at magkakadikit na, magkakapalitan na ng muka. Ito bang operasyon na ito ng HPG ay hanggang saan at saan magko-concentrate? That's correct, Emil. Kaya kinol din natin actually ang atensyon ng mga otoridad kanina, ang LTFRB at HPG, kasi sabi natin, marami actually tayong namamata na ganun. Basta ang malinaw, Emil, na panuntunan ngayon, dapat 1 seat apart at dapat meron talagang barrier. Kaya kanina, Emil, may mga natsambahan, may mga natsempon, paano yung mga nakakalusot. Kaya mahigpit ang bili ni HPG Director Alexander Tagum na sumampa itong mga enforcer, hindi lamang ng LTFRB, kundi yung kanilang mga tauhan sa HPG na sumampa na sa mga bus para lamang matiyak na talaga lahat ay nagko-complain. Ngayon, kapag hindi, talagang dapat i-report itong mga driver na inaalaw ang mga pasahero. At actually kasi, Emil, sila mismo yung nagpupuno ng mga bus at mga jeep nila para magkaroon sila ng mas maraming kita. Kaya dapat lang daw na mabigyan din ng karampatang parusa ang mga lumalabag, Emil. So, pwedeng pitikan ng litrato then ipadala sa Highway Patrol Group.
That's right, Emil. Actually, matagal na nilang hinihikayat yan noong pa man, nung nag-uumpisa pa lamang itong pinapatupad na nagkaroon ng public transportation. Matagal lang nananawagan ng gobyerno, in particular ang Highway Patrol Group, na mag-submit, or rather, kung maaring kuhanan at i-report na rin yung mga anumang makikita nilang paglabag dahil malaking bagay daw ito para sa kanila, para makatulong kasi authorities are not everywhere naman, kaya hinihingi rin nila ang kooperasyon, lalong-lalo na ng mga commuters kung sa tingin nila meron din paglabag yung mga bus na kanilang nasasakyan, Emil. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman. Bagyo, baha, COVID-19, pati po African Swine Fever, pinoproblema rin sa Cagayan. Umabot na sa mahigit 4,000 may sakit na baboy ang pinatay o nakal mula sa siyam na bayan sa naturang probinsya. Ang pinakamaraming napatay na baboy ay mula po sa siyam na barangay sa bayan ng Amulong. Sa tala ng Provincial Veterinary Office, nasa 800 hog raisers na ang apektado. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan maging ang Agriculture Department. Naglatag na rin ng checkpoints para walang makalalabas-masok na baboy, buhay man o kinatay na. Mga kapuso, muling nagkalindol sa ilang panig ng Mindanao. 6.2 magnitude ang lakas ng pagyanig kaninang pasado alas 7 ng umaga. Napalabas ng kanilang mga bahay ang ilang taga General Santos City. Intensity 5 ang naitala roon. Ganoon din ang tagpo sa Coronadal City. Ramdam din ang lakas nito sa Tagum City sa Davao del Norte. Sa dagat po ang epicenter ng lindol. Sa layong 86 kilometers, timog silangan ng Sarangani, Davao Occidental. Naramdaman naman ang intensity 4 sa Kiamba, Alabel, Maasim, Glan, Malungon at Malapatan, Sarangani. Lebak, Sultan Kudarat at Datu Blasin Suat, Maguindanao. Gayun din sa Coronadal City, Palomolok, Tampakan at Tupi sa South Cotabato. Intensity 3 sa Maitum, Sarangani, Cotabato City, Davao City at Kidapawan City. Pati po sa Tantangan at Santo Niño, South Cotabato. Intensity 2 naman sa Colombio at Tacurong City sa Sultan Kudarat at Magpet, Cotabato. Intensity 1 sa Zamboanga City, ilang aftershock na ang naitala kasunod po ng lindol. Napunto kita mga kapuso, balikan po natin si Ginoong Rene Punzalan ng Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kaugnay po ito sa mga naganap na lindol kanina. Sir Rene, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT, sir. Magandang hapon po, Sir Mil. Sir Rene, unang-una, kamusta po kayo? Makaraan po ang lindol na naganap kaninang umaga. Sa ngayon po, nung pagkatapos ng lindol kaninang umaga na nangyari around 7:45 ng umaga, nagkaroon po kami ng monitoring kagad sa 7 munisipyo ng Sarangani Province para alamin kung ano ang mga damages doon sa kanilang mga respective locality. Bali, base po sa intensity meter na naka-install sa aming opisina, na-register po ay intensity 4. Sa ngayon po, napapasalamat kami at wala namang report na grabing pinsala o damages naging dahilan ng paglindol kaninang umaga po. Sir Mel, gusto ko lang linawin, yung lumabas kanina na press bulletin ng PBOX na ang sinasabing epicenter ay ang Alabel, Sarangani Province ng 6.1 magnitude na lindol na nangyari kaninang umaga. Yun po ay ang mga datang unang lumabas na na-receive ng system ng Central Office na na-process nila na na-identify na ang epicenter ng lindol ay ang Alabel, Sarangani. Pero pagkatapos po na napasok na lahat ng mga data sa mga instrument na naka-install sa area, doon po na-identify na ang epicenter po talaga ng lindol na 6.1 na lindol po ay ang Municipality of Sarangani ng Davao Occidental, hindi po Alabel po. Okay. Maraming salamat po, Sir Rene. Diyan sa paglilinaw na yan. Meron ho ba tayong mga kababayan na dapat ilikas, sir? Tulad ng nasabi ko po, sir, na wala pong reported damage. Meron pong mga, nag-conduct agad kami kasi ng inspection at assessment sa mga building po dito sa Sarangani, kasama na yung mga team ng mga munisipyo
na nag-inspect din sila sa kanilang mga lugar. Wala po silang na report na significant na damage sa nangyaring lindol. Ang mga nakita po na airline cracks, ayan po yung cause pa ng mga dating nagdaan na mapaglindol dito noong 2019. Pero meron pong report lang na isang estudyante na dito sa munisipyo ng Alabel sa Alabel National High School, yung dating crack na nagdaang lindol pa noong 2019, lumaki lang po yung yung crack na nangyari na lindol, dahil sa lindol naganap kaninang umaga po. Okay. Sige, mga kapuso. Si Ginoong Rene Punsalan ng Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sir Rene, maraming salamat po muli. Magandang hapon po. Maraming salamat din po. Samantala, sa puntong ito mga kapuso, balikan po natin yung nangyaring fire incident dito sa Paco, Maynila. Makakapiling po natin live si Senior Fire Officer 4, Ronald Lim, ang commander ng Paco Fire Station. Sir Ronald, magandang hapon. Welcome sa QRT, sir. Paano nyo ilalarawan yung inyong naging fire operation dito ho sa fire incident kanina, sir? May ilalarawan namin siya na kagaya ng mga sunog na malalaki na nagkakahalo-halo yung gulo, tsaka yung yung fire operation nagkakaroon ng paghadlang dahil sa maliit na mga iskinita. Opo. Mga tao nagwawala. Opo. Tapos sa kasamaang palad po, meron tayong namatay na si Opo. Sige lang, sir. Loida R. Decayman, female, 54 years old, na nakatira sa 1467 Interior 29 Gomez Street, Paco, Manila. Hindi po siya sinabing palad na hindi siya nakalabas. Sir Ronald, bakit po kayo nagpasya na iyak-yak sa ika-4 na alarma yung sunog? Ang ito kasing kanonigo is isa lang ang labasan at pasukan ng fire truck at mga nag-evacuate. Tapos 3 barangay ito, 2 yung involved na sunog. Most ang tao dito is ang mga bahay na involved dito is light materials. Sa inyo pong investigasyon, kumpirmado po ba, Sir Ronald, na gas stove incident yung pinagmulan ho nito? Sa ngayon po, under investigation pa ho siya ng arson and din yung pagkamatay ng tao. Mga kapuso, si Senior Fire Officer 4, Ronald Lim, ang commander ng Paco Fire Station. Maraming pong salamat Maraming sa oras salamat niyo, sir. Magandang hapon po. Patawid ng intersection ang motorsiklong iyan sa Coronadal City nang biglang salpukin ito ng humakarurot na motorsiklo. Tumalsik ang rider pero agad ding nakatayo. Dinala rin sa ospital ang baguhang tricycle driver at isa nitong pasahero. Walang detalye kung nagkaaregluhan sila. May pumalpak daw mga kapuso sa Department of Health. Kaya nabulilyaso ang pagdating sana sa Pilipinas ng 10 million doses ng Pfizer-BioNTech COVID vaccine sa Enero. Sa tweet ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., napagkasundoan daw nila ni US Secretary of State Mike Pompeo at Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na makakakuha ng 10 million doses ng Pfizer. Nakatakda sana itong dumating sa Clark sa Enero pero may taong nagkamali raw o someone dropped the ball. Sa pagdinig kanina ng Commission on Appointments, tinanong ni Senator Panfilo Lacson kung sino ang tinutukoy ni Locsin. Pero hindi pa rin ito pinangalanan ng kalihim. Sabi ni Lacson, naiintindihan niya raw si Locsin. Kilala na rin daw ni Lacson kung sino ang taong nagkamali dahil nakausap niya si Romualdez. Bagamat hindi nabanggit ang pangalan si Lacson, sabi niya sa GMA News, sino raw bang laging nagkakamali pero hindi tinatanggal. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, wala raw siyang ideya kung sino ang tinutukoy ni Locsin. Itinanggi naman ni Health Secretary Francisco Duque III na may nangyaring kapalpakan. Tuloy anya ang mga negosasyon sa pagkuha ng bakuna. Sa ngayon, ang COVID vaccine ng Sinovac ng China ang tinatarget ng gobyerno na unang magamit na bakuna ng Pilipinas. At yan ang mabibilis na mga balita at informasyon, mga kapuso. 9 days na lang po, Pasko na. Ako po sa Eliel Sumagio para sa Pilipino. Ito ang News TV Quick Response Team, sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan.